At tayo po ay muling magsasama-sama mga kanyusik hanggang mamayang alas 9 ng umaga. Mayroon na naman po tayong mga may init na issue at mga balita na ibabahagi po sa inyo. Mayroon na naman tayong topic na hihimay-himayin at bibigyan po ng opinyon. Pero syempre bago po tayo dumako dyan, narito po muna ang ating food for the soul and food for the spirit. Mga kanyusik, what if humiling kayo kay Lord ng cake? Sumagot naman po si Lord, pagbibigyan niya yung wish mo, pero instead na cake ang ibigay, binigyan ka po niya ng itlog, butter, harina at gatas. Sinamahan na rin niya ng bowl, mixer at saka oven. Ano po ang inyong magiging reaksyon mga kanyusik, no? Panigurado, magtataka kayo, ma-frustrate, mapapatanong kung bakit yan ang binigay sa inyo ni Lord. Hindi naman yan ang hinihingi ninyo. Ang hinihingi ninyo, cake, pero ibang mga bagay ang ibinigay niya sa inyo. Siguro, yung iba po sa atin madidisappoint kasi yung iba yung natanggap nila kaysa sa kanilang hiniling. Pero ang hindi po natin nare-realize, ibinigay po sa atin ng Panginoon ang lahat ng kailangan natin para gumawa ng cake. Ngayon, dahil mayroon ka na ng lahat ng kailangan mo, maaari ka nang makagawa ng sarili mong cake. Marami pong pagkakataon mga kanyusik na may mga bagay tayong ipinagdarasal sa Panginoon at ine-expect nating ibibigay niya sa atin eksakto kung ano po yung ipinagdarasal o pinagdasal natin. Pero hindi po ganoon ang nangyayari. Hindi po natin naiisip na baka mas gusto ng Panginoon na matuto tayong gumawa ng sarili nating cake kaysa bigyan tayo ng mismong cake, no? So ano po yung mahalagang aral na maaari po nating baunin at pagnilayan ngayong umaga na ito? Una po dyan, hindi po laging instant ang sagot ni Lord sa ating pong mga dasal. Hindi siya parang genie na pag hiniling mo, agad-agad ibibigay niya sa'yo yung eksaktong bagay na winish mo sa kanya. Hindi rin po siya parang vending machine na basta lang magbibigay ng resulta sa bawat pindot lang. Kadalasan, ang gusto po ng Panginoon, dumaan po tayo sa proseso. Ang Panginoon po ay isang mapagmahal na Ama na nakakaalam kung ano po yung makakabuti para po sa atin. Kaya sa halip na instant na sagot, binibigyan niya po tayo ng mga opportunities, mga sitwasyon at mga tao na magiging daan para makuha po natin yung tamang kasagutan sa tamang panahon. Para makuha natin yung mga gusto natin sa buhay, no? Sa kanya pong itinakdang panahon. For example, mga kanyusik, di ba mayroon tayong dream house, mayroon tayong dream car na gustong mabili. Siyempre may mga times na talagang gabi-gabi pinagpipray ninyo yung mga gusto ninyong makamit. Pero siyempre, si Lord, hindi po niya literal na ibibigay sa iyo yung pangarap mo na bahay o sasakyan. Instead, bibigyan ka niya ng mas maraming opportunity. Kaya po siguro ng dagdag source of income, siguro promotion sa trabaho na makakadagdag sa ipon mo para mabili mo yung pinapangarap mo. Sa proseso pong ito, natututo tayong magtiyaga, maghintay at magtiwala. At kapag dumating na po tayo sa punto na nakamit na natin yung wish natin, yung lagi nating ipinagdarasal sa Kanya, mas bibigyan natin ito ng pagpapahalaga. Mas mamahalin natin ito at mas aalagaan dahil pinaghirapan po natin itong makamit. Sa pangalawang aral na mapupulot po natin sa kwento natin ngayong umaga,
Mas mahalaga para sa Diyos mga kanyusik na maturuan tayo kung paano magsikap, magtiyaga at magtiwala sa Kanya kaysa basta lang niyang ibibigay ang ating mga hinihiling. Katulad po ng kasabihang, huwag mong bigyan ng isda ang isang tao kundi turuan mo siyang mangisda. Ang gusto pong mangyari sa atin ng Panginoon ay matuto tayong magsikap at huwag umasa sa mga instant na biyaya dahil wala pong ganon, no mga kanyusik? Kung ibibigay lang agad ni Lord ang lahat ng ating hiling, baka matutunan nating umasa lang palagi at mawawala na tayo ng disiplina, ng urge para mas lalo pang magsikap. Dahil mayroon tayong aasahan na sa isang iglap, nandyan lang yung mga gusto nating makuha na isusubo lang sa atin ang mga bagay-bagay. Ang gusto po ng Panginoon, tayo mismo ang gumawa ng paraan para makamit natin yung mga minimithi natin sa buhay. At siya naman, mananatiling nakagabay sa atin, ibibigay niya sa atin ang mga bagay o tao na makakatulong po sa atin. Sabi nga mga kanyusik sa Mark chapter 11, verse 22 to 24, "Have faith in God," Jesus answered. "Truly I tell you, if anyone says to this mountain, 'Go throw yourself into the sea,' and does not doubt in their heart, but believes in what they will say or that what they say will happen, it will be done for them. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours." So itinuturo po sa atin ang talatang ito mga kanyusik na ang tunay na panalangin ay hindi lang basta paghingi, kundi pananalig na matatanggap natin ang ating hinihiling sa tamang oras at tamang paraan ng Diyos. Kapag natutunan po nating magtiwala nang walang pagdududa, mas lumalalim po yung ating pagtitiwala sa Kanya at mas nagiging matibay ang ating pananampalataya. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Huwebes.